Sa isang abandonadong building humingi ng tawad ang isang lalaki sa propesor kung bakit umabot sila sa ganitong sitwasyon, ngunit sinabi ng propesor na siya ang nagdala sa kanila sa ganitong sitwasyon. Sa isip-isip ng lalaki nang hindi sana mabibigo ang pag-rescue kung hindi sila pinagkanulo ng informant dahil ang mga sundalo ito ay dumaan sa mahiril na pagsasanay. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang isang armadong lalaki na kasama ang bogbog na lalaki. Nag-aalalang, Sergeant Kim, sigaw ng isang lalaki sabay mura sa nakaarmadong lalaki nang naging dahilan upang hampasin ng armadong lalaki ang kawawang sundalo sabay alis na may ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang saglit ay may narinig silang ingay, pagkatapos ay bumungat sa kaneka ang armadong lalaki na bumagbog sa kanila kanina na may seryosong mukha nang sasaksakin ito ng di kilalang karakter at tinanong ito kung siya ay si Major Hamchan. Kang natatawagan na lang nating Mr. Kang Embos na sumagot. Ito ay tinanong na lang nito ang di kilalang karakter kung sino ito. Nagpunta ko para sa iyo, sabi ng di kilalang karakter, at sinabi na sundan siya ng mga ito. Agad namang sumunod ang mga ito at di sila makapaniwalang nagawang patumbahin ng iisang tao ang ganito karaming kalaban. Habang sila ay nagmamadali, tinanong ni Mr. Kang kung saang dibisyon ito nabibilang at kung ilan sirang naririto. Sabay sagot ng lalaki na hindi niya pwedeng sabihin kung saan siya nagtatrabaho at sinabi na nag-iisa ito sa paglusob. Habang nag-uusap ang dalawa ay may nakasalubong silang kalaban at napagtanto ni Mr. Kang na hindi sila makakaalis ng tahimik ng babarilan na niya sana ang kalaban ay nagulat ito nang biglang sugurin ng lalaki ang kalaban. Sa sobrang bilis nito ay hindi napagtanto na nakalapit na pala ang lalaki, sabay suntok nito sa leeg na naging dahilan upang matamba ang lalaki. Pagkatapos mapatamba ang isang lalaki ay dumating ang kasama nito sa kabilang pinto at hands na itong bumaril, ngunit binatong lalaki ng kutsilyo ang kalaban na naging dahilan upang hindi sila malantad at mapatay ito. Hindi makapaniwala sina Mr. Kang na nagawa niyang patumbahin ang dalawang lalaki nang hindi gumagamit ng baril at nakita rito na nilalagyan ng lalaki ng silencer ang baril nito na nangangahulugang gagamitin niya ito, at sinabi sa mga lalaki na sumunod lang sa kanya at wag haadlang sa kaniyang daan. Sabay baril sa mga kalaban na malakardo ang asinta. Pagtapos ng ilang sandali nakita na tumulong na rin di Mr. Kang sa lalaki, sabay sabi sa kanyang sarili na isa rin siyang sundalo, ngunit laking gulat niya nang makitang walang ingat ang lalaki na dapat ang ginagawa nila ay kumalma at magplano embas na sumugod agad. At nakita rito ang tatlong kalaban na nag-uusap, sabay gulat nagmakita ang di kilalang lalaki na nagpakita at pinagbabaril ang mga ito hanggang sa wala nang matira nang dumating so Mr. Kang nagulat siya at napagtanto na nasabi na isang halimaw lang ang makakagawa nito. Pagkatapos ng ilang bakbakan nakikita na nakasandal ang lalaki sa pader at nakalabas na ang mga ito sa gusali. Sinabi ng lalaki kay Mr. Kang na maghintay muna ng ilang sandali na parang alam lahat ang pwedeng mangyari. Sabay sabi na maghintay sa kanilang mga kasama at nakikita rito na pagod ang mga ito sa pagtakas. Habang hinihintay nila ang kanilang mga kasama ay naitanong ni Mr. Kang kung Koreano ang lalaki, ngunit embas na sumagot ay sinabi nito na orad na para kumilos, at kumilos na sila at naglakad hanggang sa dumating na sila sa kanilang destinasyon kung saan naruroon ang mga iba pang alagad ni Mr. Kang at na nagsasabi nila tinulungan rin sila ng kaparihong lalaki. Labis ang saya ni Mr. Kang at nakikipagkamay na tanda ng pasalamat sa lalaki, ngunit ang tinugon ng lalaki ay ginagawa ko lang ang trabaho ko, ngunit pinilit pera ni Mr. Kang ang kanyang pasasalamat dahil sa anupaman ay niligtas pera nito ang buhay niya at ang kanyang mga kasama nang tatanggapin na ng lalaki ang pakikipagkamay at pasasalamat ni Mr. Kang ay bigla siyang may narinig na agad bumungat ang malaking pagsabog na nangangahulugang natunto na sila hindi agad nakapag-react. So Mr.
Ngunit agad nakabawi at agad inalam kung ayos lang ang mga kasamahan nito na agad naman silang sumagot ng ayos lang sila at tiningnan niya ang mga kalaban at nagtaka na nagsisitumbahan ito agad itong napalingon sa lalaki at muli namangha sa kakayahan nito na agad bumawi sa mga kalaban at nakita ang tunay na mukha ng lalaki na matipuno at gwapong lalaki at nasabi sa sarili na isang bata ang tumulong sa kanila pagkatapos ng bakbakan at lumipas ang 6 na buwan sa isang paaralan ay namumula ang mga babaeng estudyante at sa isip-isip ng isang lalaki na sino ito sabay mura at ayon na nga pinakilala na ng guro ang ating astig at gwapo na pangunahing tauhan na SII Genyu.